Armed Forces of the Philippines nagsagawa ng symbolic maritime patrol sa West Philippine Sea. Bago po ang araw ng kalayaan, detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Nagsagawa ng symbolic maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang ang DZRH News sa mga tauhan ng medyang kasamang nagpatrolya sa ilang island features ng bansa sa pilit na inaagaw na teritoryo. Narito sa Pag-asa Island ang team kung saan natapos na ang runway ng airport habang tuloy naman ang ibang development project gaya ng control tower at ang wharf. Sa panayam kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla dito sa dulong kanlurang komunidad ng Pilipinas, sinabi niyang mahalaga ang MARPAT bilang bahagi ng transparency initiative ng gobyerno para maigit ang soberanya ng bansa at makita ang tunay na sitwasyon sa lugar. Nag-conduct na nga tayo ng aerial maritime patrol natin. For the upcoming days, we'll see more of the island and itong mga features natin dito sa West Philippine Sea area. So this is both operational as well as symbolic kasi we'd like to have this an activity din as we celebrate our 126th kalayaan. Gaya ng inaasahan, nagparamdam ang China sa ating paglipad patungo rito sa WPS. Nakatanggap ng radio challenge ang sinakyan nating C-130 ng Philippine Air Force bago pa man ito nakalapag sa isla. Yes, before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is of course we are attesting pa rin, and upholding our sovereign rights in the area. And nandito pa rin talaga na talagang we will attest our sovereignty. Gayon din, kitang nakatambay sa paligid ng teritoryo ang isang barko ng China Coast Guard, isang People's Liberation Army Navy vessel at mga maritime militia na tanaw sa dalampasigan pa lamang ng Pag-asa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.